Magpalang araw po, dito tayo sa tahanan ni Ate Ason sa Barangay 103 upang magdala ng salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Ang dala ko po, poemen ng Biblia ng mga pastor. Once a week, either Sabado o Linggo, dinadalaw ko po siya upang ibahagi sa kanya ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat naman ng tao. Ano man ang iyong estado sa buhay, mayaman ka, mahirap ka, o maputi ka, manggi ka, maitim ka, ano man ang lahi mo, lahat tayo nangangailangan tungkol sa salita ng Diyos. Kaya dapat lang mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Ngayon, bago po tayo tuloy ang papalaot sa ating pag-aaral ng Biblia, tayo muna po ay lalapit sa Diyos upang tayo po ay manalangin. Lagi po nating nasaan ang tulong ng Diyos sapagkat siya lang naman talagang tutulong sa atin, wala nang iba. Panginoong Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po ay tignan natin yung nakalagay sa Hawit 49 sa verse 1. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman. Kahit saan naroon, makinig ang nilalang. Sino po yung nilalang? Tayong mga tao. Ang inatasan ng Diyos na makinig. Wala po siyang binanggit dito kung mayaman ka, mahirap ka, o nasa middle class ka. Wala. Basta sinabi niya, nilalang. Sino ba yung nilalang ng Diyos? Di tayo po. Kaya inutusan tayo ng Diyos, bawat isa. Bawat isa. Individually. Anong sabi niya? Makinig. Makinig ang sino paman. Sino paman. Yun ang ibig sabihin, mayaman ka, mahirap, maputi, manggi, maitim, ano man ang iyong lahi, itsura. Sabi niya, sino ka man. Dos, kahit ikaw ay dakila o amak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Anong nakalagay? Maliwanag eh. Mahirap mayaman, dakila o amak, sama-sama makinig. Ibig sabihin, pagdating sa salita ng Diyos, walang discrimination. Ayan mayaman yan. Ayan mahirap yan. Wala. Ayan mga sikat yan. Yan hindi. Ang nakalagay dito sa Biblia, dakila o amak, mahirap at mayaman. Sa verse 3, itong aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihayag, mahalagang mga bagay. Mahalaga pala ang salita ng Diyos. Halimbawa, pag meron kang konting pera, mahalaga sa iyo. Kung saan mo itatago yan. Para wag mawala o manakaw. Kung yung kayamanan mo, tinatago mo, tinitreasure mo, mas lalong i-treasure natin ang salita ng Diyos. Unang-una, sabi rito sa mga ngaral. Ang sabi po sa mga ngaral ay nahanap lang natin yung sa mga ngaral, ang sabi niya, dapat
Bago. O, tingnan natin naman. Basahin natin para ang hirap pa natin. Nagkadikit-dikit na si Bible eh. Sabi rito sa ang mga ngaral. Ito. Sa 12:1. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan. Yung kabataan dito, yung habang malakas ka. Bago dumating ang mga araw, at taon na puno ng kaguluhan, parang hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Meron akong bina-Bible study yan. Nung malakas siya, walang problema. Nakapambababae pa. Nung may stroke siya, anong sabi niya? Kailan kaya darating? Tinanong ko, ano ba darating? Yung mamatay na ako. Bakit gusto mo mamatay? Ang hirap ng buhay. Sipin niyo. Walang nasa utak kundi ang mamatay. Diba? Nung wala siyang stroke, larga, bisyo, magkasakit, gusto niyang mamatay. Sabi ko sa kanya, gusto mo palang mamatay, ba't di mo gawin? Diba? Magpahulog ka sa sagdanan. Una ulo. Pag di ka namatay, ewan ko na lang. Tumalong ka sa bintana, una ulo. Meron kami kapitbahay, meron siyang sakit. Tinama siya ng COVID-19. Tapos may problema po doon sa pamilya niya. Nasa ospital, nagulat na lang yung asawa, tumalong eh. Patay. Dahil sa problema. Magpakabit ka na kala donkey. Magpakabit ka na dyan. Kaya sabi ng Diyos, bago dumating yung hindi mo na madamang matamis mabuhay, alalahanin mo ang iyong malilikha. Dapat ganun po tayo. Bago dumating yung panahon na yan, Sa terrace, pati ako nakakagalitan. alalahanin natin ang salita ng Diyos. Yang salita ng Diyos, yan po ang buhay natin, kaibigan. O tuloy na natin yung sa awit 49. Ano pa sinasabi ng Salmos? Sa 49. Sa 6. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig. Dahilan sa yaman nila ay tumataas ang pag-iisip. Yang mayaman, naghahambog sa kayamanan. Anong kanyang isip? Yung yaman. 7. Hindi kaya ng sino mang sarili ay matubos. Hindi kayang bayaran tubusin ang sa kamay ng Diyos. 8. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdaltas. Gahano man ang halagang awak, hindi ito sapat. Upang sa verse 9, upang siya mabuhay nang hindi na nagwawakas sa labi ng libingan, hindi na mapasadla. Anong perang meron ka para bayaran mo sa Diyos yan? Ang sabi niya, walang sapat na halaga.
Maging ang kayamanan pala, kaibigan, wala yan. Kung minsan yung mga mayaman, mayabang sila kasi meron silang pera. Hindi. Hindi mo magagamit ang yaman mo, kaibigan. Kaya bilang tao, anong sabi niya? Bago man lang dumating. O nung meron akong binabible sa diyan, milyonarya. Yumaman po sa mga tracking nung bata siya. Nung makilala ko siya, matanda na. Oh. Pero nandun pa rin ang yaman niya. Pero nasaan siya? Nasa kama lang. Nasa kama na lang. Pag gusto niyang mawala sa kama, kumukuha siya ng sidecar boy para buhatin siya. Para gusto niya makapunta sa ibang, kasi sa dami ng yaman niya, meron siyang paupahan sa Mandaluyong. Pag araw ng singil ng Mandaluyong, bubuhatin siya sa sidecar boy, sasakay sa kanyang auto para maningil ng apartment. Pagkatapos umuwi na. Nasaan siya? Sa kama na naman. Inoperahan na, may pera kasi milyonarya. Ano, meron nagawa yung pera niya? Wala. Hindi rin siya nakalakad. Nanilagyan na siya ng stainless sa balakang. Kaya tama po ang Biblia. Nung binabible studyhan ko siya, pag tinatanong ko kung naririnig niya yung salita niya, salita ng Biblia na binabasa ko, alam niyo po ba kung ano sagot niya? Hindi ko maintindihan. Nasa kwarto kami niya, kulog yung kwarto, malakas ang boses ko. Tatlo lang kami, siya at saka yung kanyang nurse. Hindi niya raw naintindihan. Kung sabi niya, hindi ko nga marinig eh. Pero kapag ang pinagkukwentuhan namin yung kayamanan niya, kahit bumubulong lang ako, naintindihan niya ako eh. Oh. Sabi ko, pag pera pinag-uusapan natin, naririnig mo ko. Pagsalita ng Diyos, sabi mo, hindi mo maintindihan. O, kita niyo po. Kaya tatandaan niyo po, yung yaman, dapat itutulong sa mahirap yan. Diba, pinagpala ka ng Diyos, itulong mo sa mahirap yan. Oh. Kagaya ng mayaman na binata, sabi niya kay Jesus, oh, Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoong Yesus, ipamigay mo ang yaman mo sa mga mahirap at bumalik ka dito sa akin at sumunod ka. Anong sabi ng mayaman na binata? Umalis na lang. Eh bakit? Ang kanyang puso ay nasa kanyang kayamanan. Kita nyo? Yan ang sinasabi ng Panginoong Yesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung isa, itatakwil mo, yung isa hindi. Anong ibig sabihin? You cannot serve two master, kayamanan at Panginoon. Hindi pwede. Kailangan isa lang. Kaya yung sinasabi ko pong milyonarya, sa kayamanan, nakapokus. Hanggang sa namatay siya. Ang masakit, may kasama siya sa bahay, yung kanyang anak. Kasi malaking bahay, hanggang 3rd floor, ay 4th floor eh. Nurse yung kanyang anak, pero hindi naman niya napakinabangan yung nanay niya. Ang kwento sa akin nung matanda, alam mo ba yung anak ko yan? Sabi niya, napada, tinuro sa akin niya, anak ko yan, sabi niya. Yan nurse yan. Pero hindi niya ako
Kaya kumuha ko ng private nurse ko, sabi niya. Isipin nyo, mayaman siya, hindi pa maganda ang relasyon ng kanyang mga anak. Naturingan meron siyang anak na nurse, hindi naman siya kinikir ng kanyang anak na nurse. Eh, dahil may pera, di kumuha siya ng nurse para tumingin sa kanya, araw-araw. Kita nyo? Dapat tayo, sabi ng Panginoon, ayon sa mga ngaral, bago dumating ang panahon na hindi na natin madama ang tamis ng mabuhay. Yun nga, yung sinabi ko pong dati, nung malakas, walang problema, nang bibisyo, nung magkaroon ng sakit, gusto niya mamatay na lang. Yung isa naman, ganon din, may karamdaman, minubura. Utangin ang sakit dito, kailan kaya mawawa? Meron akong nakilala doon, sabi ko, naglalakad, nakatungkod. Siyempre, pag nakakita ko ng gano'n, madali ko na ma-recognize kung ano sakit niyan, stroke. Sabi ko, brother, ilang taong ka na? So, sinabi niya yata, 53 na siya. Ilang taong ka ng stroke? Sabi ko, 5 taon. Bakit ka na-stroke ako? Pinaparusahan ako ng Diyos. O pati Diyos dinamay. Pinaparusahan daw siya ng Diyos. Sabi ko, hindi ka pinaparusahan ng Diyos, mahal ka nga ng Diyos eh. Sipin mo, 5 taon ka nang hanggang ngayon, buhay ka pa ako. Nakakalakad ka, nakakasalita ka pa. O. Sabi ko, bago ka ma-stroke, ano naman ang klaseng buhay meron ka? Siyempre, kagaya na nakikita mo, bisyo-bisyo, inuman, sigarilyo, barkada. Kaya ka pala na-stroke ako, yung bisyo mo. Hindi ang Diyos ang may gagawin yan. Ikaw mismo may gawa. Kaya wag mo sabihin ng Diyos ay namamarusa. Basahin natin ang Biblia. Totoo ba namamarusa ang Diyos? Sa 1:17, ang sabi po ay ito. Isinubo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan ng mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi pala namamarusa ang Diyos. Nagliligtas, kaibigan. Kaya kung sinabi ko doon sa nagsabi pinarusahan ng Diyos, hindi ka pinaparusahan ng Diyos, brother kako. Ikaw ang may kasalanan. Kasi po, nabubuhay ka pala sa bisyo ng araw. Yun ang yumari sa iyo, kako. Kaya may sakit ka. Kaya bilang mga tao, nabubuhay tayo araw-araw. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Yesus. Mateo 4:4. Ganito po ang nakasulat. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Oh. Hindi lang pala tayo dapat mabuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya kung minsan wala ka ng salita ng Diyos gusto mo, masarap ang pagkain mo Pag hindi masarap ang pagkain mo, itatapon mo lang sa basura. Nung araw, nagtatrabaho ako sa restaurant sa probinsya. Probinsyano ako Yung mga kasama kong kumakain, libre po ang pagkain namin. Libre. Isang lutuan lang. Marami kami. Magluluto yung kusinero ng isang kawa. Bahala kayo. Sukat ba naman yung iba naming kasama kung anong ugali nila? Kumukuha sila ng maraming pagkain. Pag hindi nila gusto ang pagkain, tinatapon sa basura. Ganon sila katakaw.
Nagkataon po, nakita ng amo, ng manager, na may-ari ng restaurant, yung pagkain nasa basura. Kaya ang ginawa ng may-ari ng kumpanya, ng restaurant, magbuhat ngayon, wala na libreng pagkain. Oh. Nadamay pati yung iba. Dapat sana, libre ang pagkain. Kung hindi mo korsonada, hindi mo kakainin. Huwag kang kukuha, huwag mong itatapon. Kaya lahat nadamay. Sabi ng may-ari ng restaurant, kung gusto nyo kumain ng masarap na luto, yung naka-display, bayaran nyo. Kaya nangyari, nasa restaurant kami, kanya-kanya nanganap ng kainan ng mga karinderya. Saka nakakita, nagtatrabaho ka sa restaurant, pagkain na. Ang maghanap ka ng pagkain sa labas. Kasi nakita nga po ng may-ari na yung pagkain nandun lang sa basura. Walang disiplina. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Yesus, hindi lang tayo dapat mabuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya bago man lang dumating yung panahon ng hindi na natin madama ang tamis ng mabuhay dahil sa problema, alalahanin natin ang Diyos. Bakit? Diyos lang ang makakatulong sa atin. Diyos lang. Kaya sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo, panguli po, sa 11:28, anong sabi ni Jesus? Come to me, all of you. Kayong lahat na may problema sa buhay. Sabi niya, magsiparito kayo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahihirapan at tumbang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ibig sabihin ng kapahingahan, paggagahanin ng kahirapan na dinaranas mo. Kung lalapit ka sa Kanya. Diba? Salamat Panginoon Diyos, patsaga mo kami tinuturuan ng tamang aral ng Biblia. Wala pong halaga ang pera namin, anuman kalaki ang pera namin. Useless lang po. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Sister. Ayan. O sino ng ating lolo? Si Juan Bautista. Ayan. Sige po. Babayo. Barangay 103. Dito po sa Tondo, District 1, Tondo, Manila. Babayo.